Tumingin ka sa paligid mo, marami kang makikitang mga boring na tao kahit saan. Hindi yan sila mahirap hanapin. Pero minsan may makakasalubong kang isang lalaki na interesting at hindi mo rin alam kung bakit. Nahihila niya ang mga tao papalapit sa kanya dahil sa presensya niya at kahit hindi siya madalas magsalita. Yung nakakabighaning aura na yon, ang tawag doon ay charisma. Ito yung kakayahan na maka-impluwensya sa iba kahit walang logic at sobrang lakas ng epekto nito. Maraming milyonaryo at crypto nerds na gustong maging charismatic ng todo kaya nag-overcompensate sila gamit ang yaman at mga material na bagay. Makikita mo silang nagfe-flex ng mga mamahaling sasakyan at relo. Pero ang totoo, kahit gaano pa karaming pera meron ka, hindi mo mabibili ang karisma kasi isa itong hindi mahahawakang puwersa na kailangan mong matutunang kontrolin. At kahit meron ka ng ganyang klaseng karisma ngayon, pwede pa rin itong mawala sa'yo kung hindi mo siya binibigyan ng pansin. Isang magandang example dito ay si Conor McGregor. Dati, sobrang charismatic niya noong nasa prime pa siya. Pero nung yumaman na siya ng husto at palagi na lang naglalasing, unti-unti niyang nawala ang karisma niya ng tuluyan. Ang daming lalaki sa kasaysayan na nawala ang karismang meron sila at hindi sa edad ang dahilan. Kasi ang karisma ay sobrang makapangyarihan nito pero sobrang seloso rin. Kapag tumigil ka sa pagbibigay ng atensyon dito, iiwan ka niya at lilipat sa iba. Kahit mayaman o mahirap, bata o matanda. Wala siyang pakialam sa mga bagay na yon. Lalapit siya sa iyo kung ginagawa mo ang tama at iiwan ka niya agad kung pinabayaan mo. Tuturo ko sa iyo kung paano maging pinaka-charismatic na lalaki sa isang kwarto. Pero kailangan kong balaan ka. Kahit sino ka pa o anuman ang marating mo sa buhay, sa oras na maisip mong mas mataas ka sa lahat at makalimutan mo kung ano ang nagbigay sa iyo ng karisma, mawawala agad sa iyo ang makapangyarihang presensya na yon. Dadaan tayo sa 4 na paraan kung paano makuha at mapanghawakan ang sining ng karisma. Number 1, stay in the present. Kung palagi kang nag-i-scroll sa TikTok o lagi mong ino-overstimulate ang sarili mo, ang karisma mo ay parang ipis lang. Kasi para ma-unlock ang karisma, kailangan nandito ka sa present moment. Walang shortcut, walang cheap trick para iwasan ang rule na to. Kanina nabanggit ko si Conor McGregor. At reason kung bakit ko siya binanggit ay kasi wala nang mas magandang example ng isang taong sobrang charismatic dati pero nawala lahat yon sa loob lang ng ilang taon. May lesson dito. Noong sobrang charismatic pa si McGregor, iba ang buong presensya niya kasi nandun siya sa present moment. Matalino siya, mabilis mag-isip, at may ability siyang mag-joke at sumagot ng witty agad-agad. Ganun ang mga lalaki na nasa present moment. Hindi nakakulong sa isip nila, hindi sila nag-o-overthink ng future ng sobra-sobra at hindi rin sila nakukulong sa nakaraan. Nasa ngayon lang sila. Hindi ka magiging charismatic kung puno ng distractions ang utak mo. Kaya karamihan sa tao ay boring kasi palaging nasa cellphone, palaging overstimulated o gumagamit ng droga at kung ano-ano lang para makatakas sa realidad. Kung gusto mong maging charismatic, kailangan mong manatili sa kasalukuyan. I-filter mo ang mga walang kwentang distractions at hayaan mong magising ang senses mo. Makinig, tumingin, amuyin, damahin. Oo, alam kong tunog corny o cringy to sa karamihan at tatawanan lang nila. Pero wala yon, kasi gaya ng sinabi ko kanina, karamihan ng tao ang karisma ay parang ipis lang. At wala talagang kwenta kung anuman ang tingin ng isang ipis. Number 2, power. Ang power ay laging nakakabit sa presensya. Nararamdaman mo siya bago mo pa marinig. Parang biglang may pressure sa isang kwarto kapag pumasok ang isang fighter. Kung hindi manhid ang utak mo sa sobrang overstimulation, mararamdaman mo agad yon gamit ang instincts mo. Pero tandaan, ang totoong power ay hindi yan muscles, hindi sa bank account at hindi rin sa ingay. Ito yung kalmadong kakayahan na kontrolin ang realidad at idikta ang resulta. Hindi nang hihingi, hindi nagpe-perform para lang mapansin. Nagsisimula ang power sa pagmaster ng sarili. Kung hindi mo makontrol ang sarili mong nervous system, paano mo makokontrol ang isang kwarto? Bagalan mo ang paghinga mo. Patigilin ang katawan.
Huwag magpalipat-lipat ang tingin para lang makakuha ng approval, hayaan mong tumigil ang mga mata mo sa isang direksyon. Magsalita ka lang kapag ready ka, huwag ka magsalita dahil lang sa naiilang ka sa katahimikan. Ang lalaking hindi madaling matinag, hindi rin madaling balewalain. Ang power ay decisiveness. Karamihan ng lalaki ay nalunod na sa siguro. Ang lalaking may power ay pumipili ng direksyon, tinatanggap ang kapalit at gumagalaw. Malinis na oo, malinis na hindi. Walang paligoy-ligoy na paliwanag maliban na lang kung kailangan para sa misyon. Dahil ang pag-aalangan ay parang imbitasyon para iba ang mamuno sa'yo. Ang power ay boundaries at consequences. Wala ring silbi ang mga linya kung hindi mo ipinatutupad. Hindi ka nakikipagtalo tungkol sa standards mo. Inaaksyonan mo sila. Kapag nabasag ang respeto, hindi ka nagle-lecture. Binabawasan mo ang access. Scarcity. Hindi ito trick, kundi natural na bunga ng self-respect. Ang power ay emotional control, hindi emotional absence. Hindi mo pinipigilan ang feelings mo. Ikaw ang nagmamaneho nito. Kaya mong iangat ang energy para pasiglahin ang isang kwarto or ibagsak ito para patahimikin ang ingay. Ang mga pause, pacing, eye contact at bigat ng katahimikan mo mas malakas pa kaysa libu-libong walang kwentang mga salita. Ang power ay may sariling lengguwahe, maikling pangungusap, solidong verbs, walang filler. Ikaw ang nagpi-frame ng realidad. Ganito ang gagawin natin. Ikaw ang nagtatanong ng tamang tanong para makapag-steer. Ano ang kailangan para ma-deliver ito ng maayos? Hindi mo binabaha ang paligid mo ng paliwanag para lang magustuhan ka. Ang kalinawan ay ang kakampi mo. Ang kaiklian ang sandata mo. Ang power ay may katawan. Ang balikat ay relaxed at nakababa. Galaw ay simple at matipid. Walang fidgeting. Pumasok ka sa kwarto na parang hawak mo ang oras mo, hindi parang nakikiusap ka dito. Umupo ng nakasandal, matibay ang mga paa sa sahig, at hayaan mong ang stillness ang magsalita para sa'yo. Ang power ay competence. Ang lalaking attractive hindi lang confident, competent din. Mag-build ka ng skills na mahalaga. Magbuhat para tumibay ang katawan. Hasain mo ang craft mo hanggang ang resulta mismo ang magsalita. Ayusin mo ang pera at schedule mo. Ang lalaking may control sa resources niya ay nagre-radiate ng inevitability. Ang power ay detachment. Pwede mong gustuhin ang isang bagay ng todo pero handa ka pa ring umalis kung kailangan. Ang neediness ay lumalabas at ang detachment nagsisignal ng options. At yung options, sila ang leverage mo. Ikaw ang pumipili, hindi ikaw ang humahabol. I-train mo ito araw-araw, huminto ng 3 segundo bago magsalita. Magbigay ng isang malinis na hindi kada araw kung saan dati ka laging nagpapaliwanag. I-practice ang box breathing. 4 na segundo inhale, 4 na segundo hold, 4 na segundo exhale, at 4 na segundo hold. Bago ang importanteng usapan, maglakad ng mas mabagal kaysa sa pakiramdam mo. Alisin ang filler sa salita mo kahit sa isang conversation lang kada araw. Ang paulit-ulit na practice ay nagpapataas ng boltahe mo. Tandaan, ang power na walang warmth ay nagiging threat, at ang warmth na walang power ay nagiging kahinaan. Kapag pinagsama mo sila, ang presensya mo ay kayang patahimikin ang usapan kahit hindi ka sumisigaw. Yan ang charisma na may armas, nararamdaman bago pa maintindihan. Number 3, warmth. Ang pangatlong parte para ma-develop ang superhuman charisma ay tinatawag na warmth. Ito yung nagpapadali para maging approachable ka at hinahatak ang mga tao papalapit sa iyo. At pwede mong sabihin na ito ang pinaka-importanting parte. Pero para mag-radiate talaga ang charisma mo, kailangan laging nakadikit ang warmth sa isang powerful presence. Kasi kung magpapakita ka lang ng warmth pero wala kang power, mukha ka lang magiging pushover na nice guy. Madali lang ipakita ang warmth. Simple lang ito. Gawin mong komportable ang ibang tao. Pwede ito sa pamamagitan ng pagngiti at pagkakaroon ng empathy para sa iba. Mas nagiging approachable ka at mas nagugustuhan ka ng tao. At ang totoo, yung mga taong hindi approachable,
Hindi sila charismatic. Pero mapapansin mo, may dalawang klase ng tao sa mundo. Una, yung mga marunong magpakita ng warmth pero walang powerful presence. Madalas mo silang makita kahit saan. Mula sa mga nurse sa ospital hanggang sa mga average nice guys. Wala silang power pero sobrang warm at approachable nila. Sa kabilang banda naman, nandyan naman ang mga delikadong lalaki na walang kakayahang magpakita ng kahit anong warmth. Minsan nga kabaligtaran pa ang naipapakita nila. Sobrang lamig, parang yelo. Parehong walang charisma ang dalawang extremes na to. Kailangan mong matutunang pagsamahin ang warmth at isang powerful presence para ma-unlock ang totoong formula ng charisma. Number 4, tone of voice. Mas mahalaga pa ng 2 beses ang tono ng boses mo kaysa sa mismong mga salitang sinasabi mo. Ang klase ng tono ng boses na nagpapakita ng authority at charisma ay yung mababa hanggat natural mong kaya, pero dapat hindi ito pilit. Maraming tao ang magsasabi na ang boses mo ay dahil lang sa genetics at wala kang magagawa para baguhin ito. Pero hindi totoo yan. Tama ka. Marami sa boses mo ay nakabase sa genetics, pero hindi ibig sabihin na naabot mo na ang full potential ng boses mo. Isipin mo, karamihan ng lalaki ngayon parang may testosterone lang ng mahinang lalaki. At alam naman nating lahat, ang mas mataas na testosterone ay nagpapalalim ng boses. Pinapakapal ng testosterone ang vocal cords, at kapag mas makapal ang vocal cords, mas malalim at mababa ang pitch. Simpleng pagtaas ng testosterone mo bilang lalaki ay makakatulong na agad sa pagpapaganda ng boses mo. Pero itong video na to ay hindi tungkol sa pagpapataas ng testosterone. At hindi rin lang testosterone ang tanging paraan para ma-unlock ang potential ng masculine voice mo. Karamihan ng mga lalaking mataas ang boses ay sila mismo ang nagpuwersa sa sarili nila na magsalita ng ganon. Sobrang taas ng energy nila at mababaw ang paghinga nila. Ibig sabihin, hindi sila humihinga ng malalim at sa dibdib lang humihinga. Ang kailangan mong gawin para mapalalim ang boses mo ay huminga ng malalim mula sa diaphragm. Dapat lumalabas ang tiyan mo habang humihinga ka ng hangin at mararamdaman mong bumubukas ang baga mo. Ilagay mo ang kamay mo sa tiyan at huminga ng malalim. Ang tawag dito ay belly breathing. Nakakatulong ito para makapasok ng mas maraming oxygen sa baga mo habang pinapakalma ka rin. Pangalawa, ito ay tungkol sa mataas na energy. Karamihan ng lalaki hindi kayang kontrolin ang energy nila. Sobrang taas ng energy nila at dahil doon parang putol ang boses nila, matinis at parang walang lakas. Huwag mong i-misinterpret to. Magkaiba ang mataas na energy at maraming energy. Kapag sinabi kong mataas na energy, ibig sabihin ang energy mo ay hindi bumababa sa dibdib mo. Kaya mabilis kang ma-overexcite o mapapasigaw gamit ang nakakaawa at matinis na boses. Ang kakayahan mong huminga ng mas malalim ay magdadala ng energy mo pababa sa mas mababang parte ng katawan mo. Doon ka magsasalita mula sa mas grounded na lugar na may mas malalim na boses. At mas magiging buo at ramdam ang resonance ng boses mo sa katawan mo. Kung tinamaan ka sa video na to, patunayan mo na hindi ka isa sa mga lalaki na nakikinig at nakakalimot. Mag-subscribe ka, i-like mo to at mas importante, simulan mo isabuhay lahat ng narinig mo ngayon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.